o napapahamak ang aming mga pamilya. At napuman, patay ng tag-gera. Dapat hindi na kami sumama, doon na lang kami sa Egypt. So ngayon, kung nandun tayo sa mahirap na kalagayan sa buhay, at iniisip natin, bumalik doon sa nakaraan natin, na kung saan napakaraming inaalok ang mundo, sasabihin ko sa inyo, there's nothing this world can offer that you can keep it forever. Awan kawayana i-frusi ng mundo kawayan ipagpang ade noka. Bakit? May tatago pa ba natin ang ating buhay ade noka? O yan ang kari ipagpang ikukwa ade noka? O yan ang kari ipagpang anilamang ade noka? Tuno, beveluit ang kanya Lord. Tapos sisisihin pa natin si Lord. Bakit tayo nakihirap na? Kasi inipisip natin yung alok ng mundo. Ipuni ka mo. Huwag na natin balikan pa yun. Kasi awat to kwenta na alok ng mundo. Kamuya ipagpamabadi no ka. Amen. Do not focus on your past. Trust the one who holds the future. Yato tatay ito kantaman pagtutuloy niya. Kamu matuloy ang nakaraan. Past kanila. So, sa nakaraan, hinahayaan po ng ating Panginoon na meron po mga pinagdadaanan na napaka-challenging ng kanyang mga anak. Pero matuto tayo. To awang to gandong to important ng mundo. To yan mga napatuloy ito. Na may igandong ng mundo ay arito permanente, temporary. Hinahayaan po tayo ng Panginoon. To maranasan natin ang isang karanasan na kung saan maintindihan po natin to ibuhay pinaka-importante ay irelasyon pagka ni Jesus ang naipapangit ako. Siyempre, importante nga, yung pinaka-importante yung ipapangit ito. Ay naging kamu programa 12 to pass to daralan na ka. Yan lang. Alam po yun, isang kwento, dito kwento, patungkol sa isang lalaki. Yaya ay adventurer. Mahilig pag-adventure. Pumunta sa isang lugar sa Amerika, umakyat sa bundok, check ko na kuno pag-snow. Pagkaganat ang bundok, nahulog siya, naipit ang kanyang kamay sa bato. Yan naipit bato. Pagkatapos, hindi niya natatanggal. Hindi man. Alam mo, i-ice, kapag naranasan ko na yung minus 50,
at least Canada. Yung zero nga ano, zero degree. Yan ito nga yung freezing point na yun. No zero. And no minus 1 mas balong. And no minus 50. Talaga super balong. And no minus 75. Grabe na kayo. Yung minus 75, yun to i-ganun. So, pagdasag, ice na. Sa ano isir lang ipuwerta, nung nalawag ka kotse, nung pigasi kasi kung nisirain, ka na pwede masira na. Kunwari, so ito, nandoon sa bundok, naipit ang kanyang kamay, pagkatapos, kanamansa. Tari, no itaayos, no open 5 na 1 gloves na, talagon na 5 minutes, no kan na nasaban, natay na na, kailangan putulin na. Gising na niya. Yung ilalaki, nag-decide siya. Kasi, no tatagal pa siya, matitigas na siya at mamamatay talaga. Ginawa niya, kinuha niya yung hunting knife, tapos pinutol ang kanyang kamay. Pinutol na. Kabalin na, ibinagad ko mga 1 mile. Makasta taigan na kasi yung isa tagdalan na si Vida. Dinagay ka ng hospital. Patuloy niya. Ano i-point to kaya ko? Sa kakalawang na buhay, meron po tayong mga ambisyon, mga dreams na hindi natupad. Pagkatapos, iniisip natin yan araw-araw, bakit hindi natupad yung dream na yun? Nagtatakon na inesip mo. Pagkatapos, yung i-dream mo ito ka na inesip mo, siya na nagdidictate sa buhay mo. Kada doon mo, nagtaka na inesip mo. Yung ipangarap mo. Yung iplano talakaraan, nagtaka na inesip mo. Afekta na namin ibapagin mo. So ngayon, nung kunwari i-message mo, ikaturuan ng Biblia, kataman mo, i-dream mo. Kataman mo nga na, ikananisip mo, ito pangarap mo. Move on! Napatuloy. God is faithful. Ang muna ipadya-padya. Kay bakas na ng plano. Tabi mo. Katangkat naman, yan itong tutuloy niya. Yan itong kagafano. Ito in nakaraan, ay nakaraan. Sometimes in this life, God strips us of everything we have. Alsan na namin ikata dito. Until we realize that Jesus is the only one we have. And He is the only one we need. Tutuan itang mayafo. Karon, so nawagan namin sa kanula. So hindi na muna ko si Jesus lang. Si Jesus lang wala imawan ko. He is a faithful God.
May kadua, sovereign God. Our God, ipakanta mo the future daw. He is in control. He is in control. If you are in a pit for nothing, God is up to something. Manolo ko buhay ni Joseph. Ano si Joseph, the dreamer. Yan anak ni Jacob. Dito na friends na friend na marami na nakakaraka na dito na ako. Kasi pas sila dayaya dito na yung ako. Kabalin na tapos na niya po ganala na talibag komersyal ila ko dayaya sari. Kabalin na ay nefuku yayan mabego tabu nakati tafuku ana nakati ta palasyo tumababoy. Kung minsan ganoon po ang buhay natin, hindi po natin maintindihan bakit may mga pangyayari na hindi natin naiwasan, nandun na tayo. Nandiyan ko ganito, na tao, maligaan na padya-padya, yan marukaan ka, sobrang nasiga na padya-padya mo. Noong kata maligaan na padya-padya, at hindi po natin naintindihan kung bakit tayo nandun. Remember, to Iyaku, Yaya ay sovereign, kay plano na tumakas na. Karena ka ipay na Iyaku, tamariga, tupadya-padyan, to awang to plano na. Hindi po tayo hinahayaan ng Panginoon na manatili doon sa napakahirap na kalagayan na wala siyang plano. No, katang manigato padya-padya ini, grabe sigana. Hindi mo maintindihan. Iba yung paghihirap nararanasan. Huwag po natin kalimutan. God is in control. Si Joseph, likupin. Katapu, binay na preso, at ito yaya nagitubang na palasyo. Plano ng Diyos. Tadi mo, noong awang ito, takira mo ito, makasta, awang pagtalebo na mo ito, makasta, awang ito padya-padya mo ito, makasta, kagita na ka na makipida ng Diyos. Kita na yung Diyos, magdagtong magtrabaho yung Diyos, tati ko, taana na kalago, di ko mabiyahe. So, His will and direction might not be easy and delightful, but it is always right. Iwalay ng Diyos ang direction ng Diyos na buhay mo. Kanto kanayong mabalik. Mariga sa gagawang ipakwan ng Diyos. Mariga sa gagawang ipapiyani at tam. Kanto makayay na iyay tam. And it is always right. Maski mariga, yato itama. So, kailangan katang-katang ito Diyos ay sovereign, He is in control. Dapat sitang Christian maging matibay. Matibay to Christian, when the going gets tough, the tough gets going. Kaya itong i-akad yan.
Basta importante, kakatatan. In control mapaiyan ko. Don't be afraid of your future because God is already there. Ayaw mo ikasing i-future mo, ngayon po tayo na natin Diyos, ang itamang mesi mo solong ma, kapag kasing yung solong ma, kasolong ma, gana natin Diyos. Katamawag maggasto to dakal. Asa pa, kahit mapiyat ang Filipino na kapag yan ito problema at future, eh, katama mo niya, siguro mo lang gano'n. O, paspasyato. Pa-Amerika talaga tumakat ang gamot. Ang sakit. Nito to Philippines, kita na, awan di patumana. Kakin na, dari kikita na Philippines. Kakin na. So, katang ikasing imapangin, e gana rin Diyos na. Si Mary, ikasing na i-future na when she was called to serve God. Ngayon, nakakurugan na, siyempre, mapangin kitawa, panawan ni Joseph kaya. Kana matuloy na dream na. Eh, kan awang ipapa ni Diyos ni ko, to dati kan na in-address, ipapangit. Ano din si po? O, katuloy pagkasal na duwan ni pagkatawad duwan ni Joseph. Natuloy. Yung kafurungan ni Mary the future. Nadaral future na. Ari, kata, dahil na kinibida na anghel, kinausap na ng anghel si Joseph to huwag iiwan si Mary. So ano ay pinagagawa ng Panginoon sa atin? No, kaya ay tabi to direction. Katang-ikasing mo ang message mo, basta sumunod tayo. Kasi iyafo na in control. Dati in-address na na ipapangit at amen. So yan itong i-Diyos na. Nung at tatamag ka itamtang better to life, on the road to better life, nego for the sovereign, in control niya. Kiniginata Israelita ka na, bay ka mo, tanduman mo ilugan, eh dati nga nanyawa ko taliga mo, dati nga na amo ng Diyos ilugan, dati nga na di-divide ng Diyos na nono na ilugar pag yata, nandun ako, alam ko yung lugar. Ubay ka muna naman. So, doon ipakwanay niya po ni mo, kabukata to sobre niya, kamu maganasing, kinontrol na lang, inupanin. Ibekatalo, our God is a trustworthy God. Pagpakatalaktan ni Diyos yan. We can count on Him. O yan ang ikatalo, iyan po. Papagkatiwalaan ang ating Diyos. He will never leave us. He will never fail us. So, pagka sinabi ng Diyos isang bagay, gagawin niya. Pagka sinabi niya, pagpapalain kita, pagpapalain kaya. No, hindi kinigina, kuwan na, fruta, kikid na, akatutuhin na, Diyos na. So, Diyos trustworthy, and He will never fail us. Sometimes we wonder if God failed us, but the truth is we failed to move. Sa kakamang nono pagtam tanak pasado 2025, nakam ka na nesin mo sa buhay mo, napakaraming gusto kong parating.
hindi naman nangyari. Siguro God failed me. God failed me. Ari, God will never fail you. Ano problema kung bakit hindi nangyari yung mga pangarap sa nakaraang? Because God failed you, no? You failed to move. Sabi ni Lord, move na. Sige, galaw na. Lumakad ka na. Kaya maggalaw. Oh. So God did not fail you. You failed to move. Takari pakwa na Diyos na mo, tabiyahe, megapunta kami mo makatalo, tayo pakwa na yafu, maski ini Lord, sige na, lumakad ka na, kapag lumakad. O, yan, kananisin ko. I-promise na, ipinangako ng Panginoon sa Israelita, sa mga Israelita. Sabi ng Panginoon, ito, kukunin nyo, ito, inihanda ko na, kukunin nyo ito. Ngayon, kailangan pa rin gumalaw ng mga Israelita, kahit handa na ng Panginoon lahat. Kung ayaw mong gumalaw, hindi mo makamit yung tagumpay. Isa God's sovereignty, ngayon, immense responsibility. Responsibilidad mo. God did not promise an easy journey for His children. Ipinangako ba ng Panginoon sa mga Israelita na madali ang kanilang biyahe? Hindi naman. Wala siyang pangako doon. Ano ba kanyang pinangako? That He will not leave them nor forsake them. That He will be with them. Yan ang ipinangako. So, ang buhay ng Kristiyano, hindi, it's not always easy. Ano challenges? Ano may problema? Ano struggles? Huwag tayo po magtaka, bakit may mga problema, struggles, tabiyahin ng Kristiyano. Kasi ang pinangako ng Panginoon, not an easy life, but a life with Jesus. Yan itong ipangako na yan. Napabiyahe, ano man pinagagawa sa atin ng Panginoon. Iniisip natin, baka kailangan natin ng pera sa pinagagawa ng Panginoon. Baka kailangan natin ng skill, baka kailangan natin. So, baka kailangan natin mga resources bago natin gawin yan. At hindi tayo gumagana kung wala tayong mga resources na sa tingin natin kailangan natin talaga. Pagka tinawag ka ng Panginoon at sinabi ka lang na sasamahan kita, dito. Trust me. Kaya nga, pastors sila. Mga pastors, ang motto ng mga pastors, where God guides, He provides. When He leads, I will follow. What He feeds, I will swallow. Ito motto ng pastors. Our victory is not dependent on who we are fighting with, but who is with us fighting. Tagumpay ng tauton na dafo ay ari madepende no sini kalaban, no ari madepende no sini kafrutang talaban. Halimbawa, kagyan na nakalwa, it will not depend on the size of the army we are fighting. Kasi kapag nakita natin sa biyahe natin na ang kalaban natin
ay maliit, mahina. Sabihin natin, kaya-kaya natin yan. Sisyo yan. Magtagumpay tayo. Ngayon, pagka nakita natin, higante, wala na. Patay na tayo. Nakikita na kafro ni Joshua, ni Caleb. Turita, sabi ng Panginoon, sige, may kamungan na tayo mag-spy. And doon nang lugar, iyawan ko ni Gamo. So nag-spy sila, 12 nag-spy. Pinuntahan yung lugar. Nakita nila, ang lalaki ng mga tao. Sabi na, ang lalaki ng mga tao doon. Tayo parang mga tipaklong lang. Hindi natin kaya mga yun. Eh si Caleb at ni Joshua, kaya ng kafutan siguro. May of the faith ni Joshua, may of the faith ni Caleb ay nakatira. So ngayon, patuloy ito. Inatang ano problema. Okay tayo. Kaya tayo yan. Wala ka naman ganun nakaful ko. Gababay, ono. Madali lang yan. May connection naman ako. Kaya natin yan. So yung ipag-fruit ng buhay, base sa connection natin, base sa yung padya-padya ng kalaman. Nung mahina, mag-fruit mo. Katuan ng Biblia, ari ito magdepende no sindi kalaban mo, magdepende no sindi kaflo mo, talaga. Paski mga higante, paski gaano kalaki ang problema, mapagtagumpayan po natin yan dahil ang kasama po natin ay ang ating Panginoon. So focus on God, not on challenges. Habang mabiyaga itang, ma-focus itang sa Diyos ay ito siya. It is not the size of the enemy that matters, but the power of the one who is with us. Yan ito importante. The Christian life is a lifetime journey with Jesus to a glorious place. Each year must be an opportunity to progress toward a better life. So kada dagong ma-progress dapat, kada dagong ma-progreso toward a better life. Just keep trusting, moving, and believing that the best is yet to come. Hindi pa tapos sa buhay. Pagpangit lang ang basta. At di ka matuloy ito pa nga, ikaw pa nga i-check ko pagpakasta para tuloy lang. So, para naman in 2026, maging makabulungan, meaningful, powerful, fruitful sa biyahe natin. Sapagkat meron tayong Diyos who is a faithful God, a powerful God or sovereign God, and it was working. Pag-imalo. For benediction na po, mensahe na. For to be, pasikanan na kami, umaruman. Papangitan ni, kontrolado mo ang pagkagan mo. Hayaan po ninyo, Panginoon, na maranasan po namin ang tunay na kaganap at buhay. Dahil alam po namin, kami po'y nagtitiwala sa inyong pamumunan, sa inyong kapangyarihan, sa inyong katapatan, sa inyong pamumunan. Ipababulog mo ito paranasan ninyo. Ang tagumpay ng 2026. Iyaw idasal ni Tanagan ni Jesus. Amen.